Ang Maynila sa hating gabi ay may sariling pintig, hindi tugma, hindi maganda, ngunit totoo. Sa pagitan ng mga businang paulit-ulit at halakhakang pilit na pinapatingkad ang dilim, naroon ako nakasakay sa motorsiklo na masyado nang sanay sa mga kalyeng, lubak at ilaw na putol-putol. Ako si Jel, 25, delivery rider sa gabi, mag-aaral sa umaga. Wala akong oras para sa drama, pero ang trapiko mismo ang nagtutulak sa akin na laging mag-isip kung paano ko bububuuin ang kinabukasan habang kinakain ng lungsod ang oras at lakas ko. Isang Lunes ng Hunyo, nagsimula ang gabi ko gaya ng dati. Sa maliit na kafe sa Sampaloc, ako kumukuha ng order, mga kapeng hindi natutulog para sa mga taong ayaw din matulog. Ang order ko, 3 Amerikano at 2 latte, lahat para sa construction site malapit sa tulay. Bago pa man lumubog ang araw, nababalita na sa radyo ang trapikong dulot ng retrofitting project. Ang tulay na iyon, matagal nang bituka ng syudad, ngayoy binabalot ng scaffolding at tunog ng welding. Sa isip ko, dagdag lang ito sa oras ng biyahe. Hindi ko alam na doon magsisimula ang kwento. Pagdating ko sa lugar, sinalubong ako ng ingay ng mga makina at amoy ng bakal na sinunog. Ang mga trabahador, pawisan, kumakaway habang inaabot ang mga tasa. Doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa gilid, nakasuot ng reflectorized vest at hard hat, hawak ang clipboard na puno ng markings. Ang tingin niya sa blueprint, parang nag-uukit sa mismong semento ng tulay. Miss Grace, tawag ng isa sa mga foreman. Nandito na yung kape. Lumingon siya, diretso sa akin. May seryosong anyo ang muka pero hindi matapang. Parang pagod lang na marunong nang umiti kapag kailangan. Lumapit siya, kinuha ang 2 tasa. Salamat, ikaw ba si Jel? Tumango ako, medyo nagulat na alam niya ang pangalan ko. Opo, delivery rider po. Ngumiti siya, mahina ngunit malinaw. Ako si Grace, civil engineer. Ikaw ang bagong regular dito, tama? Oo, sagot ko. Madalas sa gabi ako nadidiretso rito. Sabi nila, mas abala kayo kapag oras na. Gano'n na nga, wika niya. Mas madali ang trabaho kapag konti ang dumadaan. Mas nakikinig ang tulay kapag tahimik ang lungsod. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano nagiging totoo ang sinabi niya, pero naramdaman kong may bigat. Parang may sariling buhay ang tulay na iyon at siya ang bantay ng tibok nito. Sa mga sumunod na gabi, naging parte na ng ruta ko ang pagtigil sa ilalim ng parehong poste ng ilaw. Si Grace, lagi siyang naroon, nakatitig sa mga manggagawa o sa mga guhit na hawak niya. Minsan, sabay naming pinapanood ang mga truck na dumaraan, ang mga gulong na tila nananapak sa konkretong pagod. Hindi ba nakakatakot? Tanong ko minsan habang inaabot ko ang order niyang mosa. Ang alin, na baka isang araw bumigay ang tulay. Tumingin siya sa akin, seryosong seryoso. Kaya kami narito para siguraduhin na hindi mangyayari iyon. Pero oo, nakakatakot. Lahat ng bagay na may bigat, may hangganan. Ang tanong, paano mo siya bubuhatin hanggang sa dulo? Hindi ko alam kung para lang iyon sa trabaho niya o may mas malalim pa. Ngunit hindi ko na tinanong. Pinili kong tahimik na uminom ng libreng kapeng inabot niya sa akin. Isang gabi ng Biyernes, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang trapiko sa kabilang dulo ng tulay ay parang sugat na hindi maghilom. Sa pagmamadali kong makaalis, nag-stall ang motor ko. Tumigil ako sa gilid, binuksan ang makina at doon ko siyang muling nakita. Nakasilong sa ilalim ng tarp, hawak ang radyo at nagbibigay ng utos sa mga trabahador. Okay ka lang? Tanong niya, nilapitan ako kahit basa ang paligid. Medyo nagloko lang po. Sagot ko, pinipilit ayusin ang choke. Halika, dito ka muna. Alok niya, sabay turo sa lilim. Tumakbo kami papasok sa ilalim ng scaffolding.
Doon, sa ingay ng ulan at dagundong ng sasakyan, nag-usap kami. Tinanong niya kung anong kurso ko sa umaga. Civil engineering din, sabi ko, medyo nahihiyang aminin. Pero mabagal ang takbo ko, kaya kailangan kong kumayod sa gabi. Nagulat siya. Civil engineering? Kung gayon, baka balang araw ikaw na ang gagawa ng mga tulay? Napatawa ako pilit. Baka hindi na ako umabot para sa iba ang ganoong pangarap. Umiling siya matatag. Huwag mong sasabihing para sa iba, ang tulay hindi namimili ng bumubuhat. Basta handa ka, may puwang. Sa sandaling iyon, hindi ko na naramdaman ang lamig ng ulan. Ngunit hindi lahat ng gabi ay ganoon. May mga pagkakataong nakikita ko siyang kausap ang nobyo niya sa telepono. Malayo ang tingin, ngunit malinaw ang pag-aalala. Minsan, nadidinig ko ang mga salitang, "Oo, matatapos din ito," at "Maghihintay ako." Doon ko naintindihan na may fiancé pala siyang arkitekto. Nasa ibang bansa, may kasal na naghihintay kapag natapos ang proyekto. Parang may kung anong kumirot sa loob ko. Hindi dahil umaasa ako, kundi dahil naramdaman ko kung gaano kalayo ang pagitan naming dalawa. Ako, isang rider na binabayaran kada order. Siya, babaeng may hawak ng blueprint at bukas na nakalaan para sa iba. At kahit ganon, gabi-gabi pa rin akong dumadaan. Gabi-gabi, abot kamay ang kape, kasabay ng mga salitang walang laman, ngunit may bigat. Isang hating gabi, biglang may kumalat na sigawan sa dulo ng tulay. Ang isang bangka sa ilalim na siraan ng makina. Tumitilapon sa alon ang mga tao, kumakaway para sa tulong. Walang pag-iisip, tumakbo si Grace pababa, dala ang tali. Ako, iniwan ang motor at sumunod. "Jel, hawakan mo ito," sigaw niya, inaabot ang kabilang dulo ng lubid. Magkasabay naming inihagis sa tubig, sabay hatak sa ritmo ng mga sumisid na rescuer. Ang ulan parang mga palad na humahampas sa likod namin. Ang hangin humuhugot ng hininga mula sa lalamunan ko. At sa gitna ng lahat, nagtagpo ang mga kamay namin sa tali. Mainit, mabilis, bawal. Hindi kami nagkatinginan, pero ramdam ko ang pintig ng pulso niya humahalo sa pintig ko. Isang sandali lang iyon, pero parang tumigil ang lahat ng ingay. Nang matapos ang rescue, nang makaahon ang mga nasa bangka, tumalikod agad siya. Ako naman bumalik sa motor ko, basang-basa, nanginginig. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ko, pero alam kong may natagpuang hindi dapat mabuo. Kinabukasan, dumaan ulit ako sa tulay, ngunit hindi ko na siya nakita mag-isa. Naroon siya kasama ang isang lalaking nakasuot ng coat kahit mainit, may dalang maliit na kahon na alam ko na ang laman. Ang nobyo niya, ang arkitekto. Mula sa malayo, nakita kong nakaluhod ito, inabot ang singsing. At sa ilalim ng parehong poste ng ilaw kung saan minsang tumama ang kamay ko sa kamay niya, nakita kong tinanggap niya ang alok. Hawak ko ang manibela ng motor pero hindi ko pinindot ang susi. Hinayaan ko ang hangin ang magturo sa akin ng direksyon. Sa isip ko, umalingaw ang mga salitang sinabi niya dati. Ang tulay hindi namimili ng bumubuhat. Basta handa ka, may puwang. Ngayon ko lang naintindihan, minsan, ang puwang ay hindi para sa iyo. At sa unang pagkakataon, natutunan kong baka ang tapang ay hindi palaging paghawak. Minsan, tapang ang pagbitaw. Pagkaraan ng gabing iyon, para akong nilunod ng katahimikan ng Maynila. Kahit gaano pa pakaingay ang lungsod, mga businang humahaba, mga preno ng truck na humuhugong, mga sigaw ng lasing mula sa kanto, naroon pa rin ang isang uri ng katahimikan na hindi ko matakasan. Hindi iyon katahimikan ng paligid, kundi katahimikan sa loob ko, mabigat, masikip, parang tali na ayaw bumitaw. Umiiwas ako sa tulay sa mga unang araw pagkatapos ng proposal na nasaksihan ko. Hindi dahil sa trabaho, alam kong kailangan kong dumaan roon para maghatid ng mga order.
Pero dahil alam kong kung tatawid ako, makikita ko na naman siya, si Grace. At kung makikita ko siyang nakangiti habang suot ang singsing, baka mas lalo lang akong masakal sa hindi ko masabi. Kaya't pinili kong umiwas. Ngunit hindi ganoon kadali. Ang lungsod ay parang bitag. Lahat ng ruta, lahat ng biyahe, daraw pa rin sa parehong tulay. Kaya't isang gabi, hindi na ako nakalusot. Martes ng hating gabi, may rush order mula sa isang opisina malapit sa dulo ng tulay. 5 kape, 2 sandwich. Malakas ang ulan, makunat ang trapiko. Habang binabaybay ko ang kalsada, ramdam ko ang bigat ng gulong sa aspalto. Parang bawat ikot ay kumakaskas sa dibdib ko. At nang makarating ako sa gilid ng tulay, doon ko siya muling nakita. Nakasandal siya sa railing, hawak ang payong na hindi nakabukas. Basa ang balikat ng kanyang jacket, hawak ang clipboard na laging kasama niya. Ngunit ang pinakanakagulat, wala siyang kasama. Wala ang nobyo, wala ang mga trabahador. Siya lang at ang ulan. Naglaban ang isip ko. Didiretso ba ako at magpapanggap na hindi ko siya nakita o hihinto at babati? Sa huli, huminto ako. Grace, tawag ko. Halos matabunan ng patak ng ulan ang tinig ko. Lumingon siya. Ay nangiti, pero hindi buong nangiti. Jel, ang tagal mong hindi nagpakita. Maraming delivery. Iwas trapiko. Palusot ko. Kahit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Tahimik siyang tumingin sa dagat sa ilalim ng tulay. Alam mo, kahit ilang beses kong sabing tapos na, bumabalik pa rin ang mga gabing naiisip ko yung kamay na kumapit sa tali. Nanlamig ang loob ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kaya't nanahimik lang ako, tinignan ko rin ang dagat. Sa ilalim, may mga ilaw mula sa mga bangkang nakadaong. Kumikislap na parang matang nakamasid. Jel, bulong niya. May mga bagay na hindi dapat magsimula, pero hindi ibig sabihin hindi sila totoo. Napatitig ako sa kanya. Sa mga mata niya, may pagod, may bigat, ngunit may ningas din na parang apoy na tinakpan ng tubig pero ayaw mamatay. Bago pa ako makapagsalita, dumating ang foreman, may dalang payong. Engineer, kailangan na po kayo sa kabilang poste. Ngumiti siya sa akin, mabilis, saka tumalikod. Naiwan akong nakatayo, nilalamon ng ulan at hangin, hawak ang manibela na parang sagot na hindi ko masabi. Kinabukasan, araw naman ng klasiko. 2 subject parehong nakakaubos ng utak. Strength of Materials at Hydraulics. Sa classroom, nakaupo ako sa likod. Pinapakinggan ang lecture habang pilit na nilalabanan ang antok. Pero kahit anong pilit kong ituon ang isip ko sa mga formula, biglang sumisingit ang larawan ng tulay ng ulan ng mata ni Grace. Sa pagtatapos ng klase, nilapitan ako ng kaklase kong si Ramon. Pre, ano bang problema mo? Parang lagi kang wala sa sarili. May utang ka ba? Napangiti ako, pilit. Wala, kulang lang sa tulog. Ha, kulang sa tulog pero laging nakatitig sa kawalan? Pre, babae yan. Hindi na ako sumagot dahil totoo. At hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag nang hindi siya tatawa o magtatanong palalo. Gabi na naman, balik sa trabaho. Habang nasa motor, dala ang order para sa parehong site, nagdasal ako na sana wala siya roon. O kung naroon man siya, sana hindi niya ako makita. Ngunit nang dumating ako, nandoon siya, kausap ang mga trabahador. At nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Jel, teka lang. Hinawakan niya ang braso ko, mabilis pero mariin. Pwede ba tayong mag-usap? Ngayon, tanong ko, naguguluhan. Pagkatapos ng shift ko, 2:00, hintayin mo ako sa may gilid ng tulay. Hindi ko alam kung bakit ako tumango, pero nang maglakad siya palayo, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang dinala ng hangin ang buong syudad sa dibdib ko. 2:00 ng umaga, tahimik ang tulay.
Kakaunti na lang ang dumadaang sasakyan at ang ulan kanina'y napalitan ng malamig na hamog. Nandoon siya, nakasandal muli sa railing. Hawak ang helmet niya imbes na clipboard. "Salamat sa pagpunta," wika niya. "Anong gusto mong pag-usapan?" Tanong ko diretso. Huminga siya ng malalim. "Jel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin 'to. Mahal ko ang nobyo ko. Siya ang kinabukasan ko, ang dahilan kung bakit nagsusumikap ako rito. Pero hindi ko kayang itanggi na sa bawat gabi na kasama kita, natututo akong makita ang sarili ko. Hindi bilang fiancé ng isang arkitekto, kundi bilang Grace lang, pagod, tao, nangangailangan ng kausap." Natahimik ako. Hindi ko alam kung masaya ba akong narinig iyon o mas lalo lang akong nalito. "Hindi kita hinihingi," dagdag niya. "Hindi kita pinapipili. Ang gusto ko lang, malaman mo na may parte ka sa mga gabing hindi ko nakalimutan." Nang marinig ko iyon, parang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko para protektahan ang sarili ko. Gusto kong sabihin na ako rin, na bawat patak ng ulan ay alaala niya sa akin. Pero alam kong walang pupuntahan. Kaya't ang nasabi ko lang, salamat. Nagkatinginan kami, matagal, hanggang sa may dumaan na truck at winasak ang katahimikan. At doon natapos ang usapan. Pag-uwi ko, madaling araw na. Habang nagmamaneho, nararamdaman kong may dalawang kalsada sa harap ko. Isa na diretso, isa na paikot. At ako, wala akong kasiguruhan kung alin ang tama. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang telepono. May bagong mensahe mula kay Grace. "Jel, pasensya na. Huling beses na natin yon, hindi ko na uulitin." Bumagsak ang dibdib ko. Pero imbes na sumagot, pinikit ko na lang ang mga mata ko dahil alam ko may mga salita na kapag binigkas, mas lalo lang magdudurog. At sa dilim ng kwarto, sa pagitan ng pagod at pangarap, narinig ko ang himig ng tulay na parang bumubulong. May mga gabing hindi pa matapos, kundi para manatiling sugat. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang takbo ng mga araw ko, hindi dahil nagbago ang ruta ko o ang dami ng order na kailangan kong ihatid, kundi dahil nagbago ang pakiramdam ng bawat biyahe. Ang mga gulong ng motor ko parang may iniikutan na hindi ko makita ang dulo. At sa bawat pagtawid ko sa tulay, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Mas mabigat pa kaysa sa lahat ng truck na dumaraan sa ibabaw nito. Hindi na muling nag-text si Grace. Walang tawag, walang senyales, wala kahit isang simpleng kumusta. At sa bawat gabi na dumadaan ako sa site, hindi na siya lumalapit. Nakikita ko pa rin siyang abala sa mga plano at mga utos, ngunit para bang hindi na niya ako nakikita. At ako, natutong umasta na parang wala rin akong nakikita, pero hindi ganoon kasimple. Sapagkat sa bawat paghawak ko sa timon ng motor, bumabalik ang alaala ng gabing magkatabi kaming nakatayo sa railing. Yung sinabi niyang hindi siya humihingi, hindi pinapipili, pero gusto niyang malaman kung may parte ako sa mga gabing hindi niya makalimutan. Para iyong linya ng kanta na kahit anong gawin mo, dumidikit sa tenga mo. Isang gabi ng Sabado, natapos ang delivery ko ng mas maaga kaysa sa dati. 11:00 pa lang, tapos na lahat ng order. Sa halip na umuwi agad, nagdesisyon akong magpaikot-ikot sa lungsod. Dumaan ako sa Quiapo, nakita ko ang mga taong nagtitinda pa rin ng sampagita kahit malalim na ang gabi. Sa Recto, may mga estudyanteng naglalakad, pawisan at antok pero halatang galing sa trabaho tulad ko. Sa ilalim ng ilaw ng mga puste, para bang lahat kami ay bahagi ng parehong kwento. Mga taong ginigiling ng syudad, ngunit patuloy pa rin gumagalaw. Nauwi ako sa tulay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako roon ng sarili kong paa. At doon sa pinakadulo, may nakasandal na lalaki. Hindi si Grace. Isa sa mga trabahador. Kilala ko siya sa mukha. Isa siya sa mga
Laging nagkakape tuwing dinadala ko ang order. Kumusta, pare? Bati niya. Ayos lang! Sagot ko, pinatay ang makina. Ikaw, hindi ba day off mo ngayon? Day off nga, sabi niya, sabay hitit ng sigarilyo. Pero minsan kahit day off, gusto ko pa rin tumambay dito. Ang tulay kasi, parang tao. Pag nakasama mo palagi, hinahanap mo rin. Natawa ako, mapait. Oo nga, para rin siyang damdamin, kahit alam mong mabigat, binabalikan mo pa rin. Napatingin siya sa akin, parang may nabasa sa tono ko. May iniwan ka ba rito, pare? Hindi ako sumagot. Umupo na lang ako sa tabi niya. At sa katahimikan ng gabi, nakinig kami sa ugong ng mga sasakyan, parang mga pintig ng pusong hindi mapakali. Kinabukasan, dumiretso ako sa klase. Pero kahit anong pilit kong magpokus, hindi ko matakasan ang bigat sa loob ko. Nasa gitna kami ng pagsusulit, ngunit ang mga formula at diagram ay parang usok na mabilis naglalaho. Sa tabi ko, si Ramon, sabay-sabay ang sagot, mabilis ang sulat. Ako, nakatulala. Pagkatapos ng exam, sinabihan niya ako, Pre, baka gusto mong sumama mamaya. May inuman sa boarding house, kahit isang bote lang, mukha kang kailangan mo. Umiling ako. Pass muna. Marami pa akong biyahe. Hindi ko sinabi ang totoo na natatakot akong malasing at mapalabas lahat ng salitang pinipilit kong itago. Sa biyahe kinagabihan, may dumating na rush order, hindi para sa site, kundi para sa isang kondominium sa tapat ng tulay. Pag-akyat ko, isang babae ang tumanggap ng order, nakangiti, pero hindi siya si Grace. Pagbalik ko sa motor, dumaan ako muli sa site. At doon, nakita ko siya, nakatayo, kausap ang nobyo niyang kararating lang mula sa ibang bansa. Nakaformal ang lalaki, may hawak na tablet at mga papel. Halatang siya ang arkitekto. Nakatingin sila sa parehong blueprint, magkalapit, magkasundo. At si Grace, iba ang ngiti. Hindi iyon ng ngiti na ibinibigay niya sa akin tuwing hating gabi habang umuulan. Iyon ang ngiti ng taong may kasiguruhan, may direksyon, may kinabukasan. Nakatayo ako sa gilid, nakasakay pa rin sa motor, pinagmamasdan silang dalawa, walang nakapansin sa akin. At doon ko naramdaman, hindi ako bahagi ng kwento nila. Isa lang akong dumaan, naghatid ng kape, nakinig sa ilang kumpisal. Isang pahina na hindi kailanman magiging kabanata. Kinabukasan, nagdesisyon akong umiwas ng tuluyan. Nag-request ako sa app na huwag muna akong i-assign sa area ng tulay. Marami namang ibang kliyente, ibang ruta, may mga call center sa Cubao, may mga opisina sa BGC, may mga kainan sa Pasay. Mas mahaba ang biyahe, mas nakakapagod pero mas ligtas para sa dibdib ko. Ngunit kahit saan ako magpunta, dala-dala ko pa rin siya. Sa EDSA, tuwing humahaba ang pila ng mga bus, naiisip ko ang sinabi niyang lahat ng bagay na may bigat, may hangganan. Sa BGC, habang pinagmamasdan ko ang mga bagong gusali, naaalala ko ang fiancé niyang arkitekto. At sa Quiapo, habang pinapanood ko ang mga nagtitinda ng kandila, parang nakikita ko siya, nakatayo sa ilalim ng ulan, hindi nagtatago. Isang gabi, bandang 2:00, habang pauwi na ako mula sa isang delivery sa Makati, nadaanan ko ulit ang tulay. Tahimik ito, halos walang sasakyan. Pinilit kong huwag tumigil, pero sa dulo napahinto ako. Nakatitig ako sa tubig. Sa ilalim, may mga bangkang nakadaong, nakapahinga. Naalala ko ang gabing nagkakagulo nang sabay naming inihagis ang tali. Naalala ko ang init ng kamay niya, ang bigat ng pintig. At naalala ko rin ang mensahe niyang nagsasabing huling beses na natin yon. At doon, sa gitna ng katahimikan, napaisip ako, baka tama siya. May mga bagay na hindi dapat magsimula. Ngunit hindi ba ibig sabihin noon, may mga bagay ring hindi dapat kalimutan? Kinuha ko ang helmet ko, sinuot. Pinaharurot ko ang motor, dumaan sa gitna ng tulay. Ang hangin, malamig,
kumakaskas sa pisngi ko. At sa bawat segundo, pakiramdam ko'y may tinatanggal sa loob ko, unti-unti, pero hindi pa buo. Sa dulo ng tulay, huminto ako, huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko, handa ba akong matutong bitawan ang isang bagay na hindi ko kailanman hawak? Mula nang tanungin ko ang sarili ko kung kaya ko bang bitawan ang hindi ko kailanman nahawakan, parang nagsimula ang mas mabigat na kabanata sa buhay ko. Ang mga gabi ay naging mas mahaba. Ang bawat minuto sa motor ay tila nagiging oras. At ang bawat oras sa klase ay parang isang araw na walang dulo. Hindi na ako bumabalik sa site ng tulay gaya ng dati, ngunit ang anino nito ay palaging sumusunod sa akin. Sa bawat delivery na dumadaan sa gilid ng ilog Pasig, naririnig ko ang dagundong ng mga truck sa tulay na iyon. Parang paalala na may iniwan akong kwento roon na hindi ko natapos. At kahit anong pilit kong iwasan, palaging may bumabalik na tanong. Kung naglakas loob ba ako noong gabing iyon, kung sinabi ko bang ako man ay hindi makalimot, may magbabago ba? Isang madaling araw habang papauwi ako mula sa isang delivery sa Malate, tumawag ang cafe manager. Jel, may rush order para sa site ng tulay. Wala nang ibang rider na available, ikaw na lang. Napasinghap ako, gusto kong tumanggi, ngunit wala akong dahilan. Trabaho iyon, at trabaho ang bumubuhay sa akin, kaya kahit kumakabog ang dibdib ko, pumayag ako. Nang makarating ako, walang kaiba sa dating itsura ng lugar. Ang parehong scaffolding, parehong ilaw, parehong ingay ng bakal na nilalagare. Ngunit iba ang pakiramdam ko. Paglapit ko sa foreman, inabot ko ang order. Doon kay Anger Grace, pakibigay. Nanlamig ang kamay ko, ayokong siya ang tatanggap. Gusto kong ibigay sa kahit kanino maliban sa kanya. Pero bago pa ako makatanggi, narinig ko ang tinig na matagal ko nang pinipilit kalimutan. Jel. Lumingon ako, nakatayo siya ilang hakbang ang layo, hawak ang mga papel, hindi nakasuot ng hard hat. Ang buhok niya ay nakatali, ngunit may ilang hibla na nakawala, sumasayaw sa hangin. May suot siyang singsing sa kaliwang daliri. Grace, sagot ko, pilit na normal ang tono. Order delivery lang. Lumapit siya. Kinuha ang tray ng mga tasa dahan-dahan, parang may bigat ang bawat paggalaw. Salamat. Tahimik. Tanging ugong ng makina ang naririnig. Ako, hawak pa rin ang helmet ko, hindi alam kung aalis ba agad o maghihintay. Siya, nakatitig sa tasa ng kape, parang may gustong sabihin ngunit hindi matulak palabas. Kamusta ka na? Siya ang unang nagsalita. Okay lang, sagot ko. Basta buhay. Klase mo? Pinipilit. Sagot ko, maikli. Tumango siya. Mabuti, ituloy mo. At bago pa tumagal ang usapan, tinawag siya ng nobyo niya. Ngayon ay kasama na mismo sa site, hawak ang tablet, may suot na jacket na may logo ng firm. Lumingon siya sa akin, nag-iwan ng ngiti, mahina sa katumalikod. Sa saglit na iyon, naramdaman ko ang hiwa ng katotohanan. Hindi na ako kabilang sa anumang bahagi ng kwento niya. Kinagabihan, naglakad ako sa gilid ng Quiapo. Pagkatapos ng klase, bumisita ako sa simbahan, dala ang isang maliit na kandila. Sa loob, tahimik ang mga tao, nagdadasal, naglalakad. Pinikit ko ang mga mata ko at bumulong. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang, hindi para ipaglaban, kundi para tumanggap. Para tanggapin na hindi lahat ng kamay na dumarating sa atin ay dapat nating hawakan. Paglabas ko, naglakad ako sa makipot na kalsada kung saan may nagbebenta ng balot, DVD at dasal na panghilot. Ang buhay ay nagpapatuloy kahit para sa mga pusong sugatan. Doon ko naisip, marahil hindi ako ang tulay. Marahil ako ang dumaraan lamang, pansamantalang nakatawid. Makalipas ang ilang linggo, habang patuloy ang trabaho ko sa gabi at klase sa umaga,
Unti-unti akong natutong kalimutan ang bigat. Hindi ibig sabihing wala na, pero natuto akong dalhin ito ng hindi bumibigay. Parang motor na kahit may kalampag, patuloy pa ring tumatakbo. Isang gabi, nakatanggap ako ng order mula sa isang maliit na bahay sa Tondo. Nang iabot ko ang kape, isang matandang babae ang sumalubong. "Anak, pasok ka muna. Maraming salamat ha." Umupo ako saglit sa kanilang lumang sofa. Sa gilid, nakapaskil ang larawan ng kanyang asawa, nakasuot ng uniforme ng mangingisda. Matagal na siyang wala, sabi ng matanda, nakangiti pero may luha sa gilid ng mata. Pero tuwing naririnig ko ang tunog ng dagat, para bang bumabalik siya sandali. Napatingin ako sa kanya. At doon ko naramdaman, lahat ng tao may iniwang sugat at lahat tayo natututo lang mabuhay kasama nito. Nang sumunod na linggo, nagkaroon ng malakas na ulan. Sa app, nakita kong may order ulit mula sa site ng tulay. Hindi ko alam kung aksidente o sinadya, pero ako na naman ang nakatanggap. Sa isip ko, baka ito ang pagkakataong tuluyan ko nang haharapin ang lahat. Pagdating ko roon, nagkakagulo. Isa sa mga scaffolding, bumigay dahil sa malakas na hangin. Ang ilang trabahador ay sugatan at lahat ay nag-uunahan para masiguro ang kaligtasan. Agad kong iniwan ang motor at tumulong maglipat ng mga kagamitan. "Jel!" Narinig ko ang tinig niya. Si Grace, basa ng ulan, humihingi ng tulong. "Pakihawak ito." Inabot niya ang isang kahon ng mga tools, halos mabitawan dahil sa bigat. Kinuha ko agad. Sa sandaling iyon, nagtagpo na naman ang kamay namin. Hindi tulad noong una, hindi mainit, hindi mahaba. Sandali lang. Pero sapat para ipaalala na minsan may mga gabing dumaan kami sa parehong bigat. Nang matapos ang kaguluhan, naupo kami sa gilid ng tulay, parehong basa, parehong pagod. "Salamat," sabi niya. Halos pabulong. Umiling ako. "Trabaho lang. Ganyan din naman ang ginawa mo noon." Nagkatinginan kami, sandali lang at pareho naming inilihis ang mata. Alam naming wala nang kasunod. Pag-uwi ko, madaling araw na. Habang binabaybay ko ang kalsada, ramdam ko ang hangin na sumasalubong, malamig, mahapdi. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ganoon kabigat ang dibdib ko. Siguro dahil tinanggap ko na minsan ang tapang ay hindi ang pilitin ang sarili na lumaban, kundi ang piliin ang bumitaw. At sa likod ng isip ko, naroon pa rin ang imahe ng tulay, matibay, nakatayo, bitbit ang bigat ng buong lungsod, tulad ko. Tulad nating lahat na patuloy na nagdadala ng bigat kahit hindi nakikita ng iba. Pagkaraan ng insidenteng iyon sa tulay kung saan sabay naming binuhat ang bigat ng ulan at pagbagsak ng scaffolding, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan namin ni Grace. Hindi na siya nagsasalita ng higit pa sa kailangan kapag dumaraan ako. Hindi na rin ako nagtatagal sa site. Iniiwasan kong tumingin ng matagal, iniwasan ko ring hintayin ang mga salitang alam kong hindi na darating. Ngunit kahit ganoon, kahit ilang ulit kong sabihin sa sarili ko na tapos na, may bahagi pa ring hindi marunong makinig. Naging doble ang bigat ng mga araw ko. Sa klase, kahit sinusubukan kong ituon ang isip sa formulas at computations, biglang pumapasok ang alaala ng mga gabing magkasama kami sa ilalim ng ulan, sa railing ng tulay, sa mga kamay na saglit na nagtagpo. Sa biyahe ko naman, kahit anong ruta ang tahakin ko, parang lahat ng kalsada ay patungo pa rin sa parehong lugar, sa tulay kung saan natutunan kong kumapit at bumitaw. Isang gabi, habang naghahatid ako ng order sa isang opisina sa Ermita, napansin kong mabigat ang trapiko papuntang tulay. Ang dahilan, may mga ilaw at dekorasyon na ikinakabit bilang bahagi ng anibersaryo ng pagkakatayo ng estrukturang iyon. May mga bandila, ilaw na kumikislap,
at mga tarp na nagsasabing 50 years of strength. Habang nakatigil ako sa gitna ng trapiko, napaisip ako, ang tulay ay ipinagdiriwang dahil sa tibay nito, pero sino ang nagdiriwang ng mga taong laging dumadaan dito? Dala ang bigat ng sarili nilang mga buhay. Pagdating ko sa site, naroon si Grace, abala sa pag-aasikaso ng mga ilaw. Kasama niya ang fiancé niya, parehong nakasuot ng puti, parang poster ng hinaharap na buo na. Nakita ko silang magkatabi, nagtutulungan, nagtatawanan. At sa gilid ng mata ko, ramdam kong iyon ang larawang hindi kailanman magiging akin. Tinanggap niya ang delivery mula sa ibang trabahador. Hindi na ako tinawag. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang distansyang hindi ko na kailanman matatawid. Kinabukasan sa klase nahuli akong nakatulala ng professor namin. Mr. Cruz, sigaw niya, anong iniisip mo? Ikaw na lang ang hindi nakasagot sa recitation. Nagising ako sa pagkakatulala. Pasensya na po, sir. Strength to weight ratio po. Umiling siya. Kung hindi ka handa, bakit ka pa nandito? Parang tinamaan ako ng matalim na bato. Hindi ko alam kung para sa klase iyon o para sa buhay mismo. Nang matapos ang lecture, nilapitan ako ni Ramon, kaklase ko. Pre, kung mabigat na, baka kailangan mong huminga. Hindi lahat ng tulay tatawirin mo ng mag-isa. Minsan kailangan mo rin ng kasama. Gumiti ako, pilit. Pero sa loob ko, alam kong tama siya. Kaso, paano? Kung ang kasama na gusto mo, hindi naman pwedeng sumabay? Gabi ulit, balik biyahe. Sa kalagitnaan ng kalsada, nadaanan ko ang isang aksidente. Isang jeep na sumalpok sa poste, mga pasaherong sugatan. Agad akong huminto, tinulungan ng iba na bumaba. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses niya. Jel! Si Grace. Nasa kabilang panig ng kalsada, kasama ang fiancé niya, tumutulong din sa pag-asikaso sa mga sugatan. Magkasabay kaming nagbuhat ng isang matandang babae papunta sa gilid. Saglit na nagtagpo ang mga mata namin, walang salita, pero may pakiramdam na parehong alam namin na kahit anong pilit naming umiwas, dadalhin kami ng lungsod sa parehong landas kapag kailangan. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat ang mga tao. Umalis ako bago pa magtagal. Hindi ko kayang manatili. Ngunit habang nagmamaneho palayo, naramdaman ko ang tibok ng puso kong parang humahabol sa isang bagay na hindi dapat. Sa mga sumunod na linggo, naging tuloy-tuloy ang buhay. Trabaho, klase, biyahe, tulog. Pero may nagbago sa loob ko. Natutunan kong mas tumingin sa paligid. Kapag nagde-deliver ako, napapansin ko na ang mga ngiti ng mga bantay na nakakatanggap ng libreng kape. Ang mga mata ng mga estudyanteng gising pa rin bandang 2:00 dahil sa thesis. Ang mga kamay ng mga trabahador na pawisan ngunit buo ang tapang. Para bang natutunan kong hanapin si Grace sa lahat ng tao, hindi bilang siya, kundi bilang alaala ng pakiramdam na may taong nakikinig. Isang hating gabi, habang dumadaan ako sa tulay, huminto ako sa gitna. Walang trapiko, tahimik ang paligid. Pinatay ko ang makina, nakinig. Ang dagundong ng lungsod, ang ihip ng hangin, ang hampas ng tubig sa ilalim, lahat iyon parang awit ng lakas na hindi nakikita. At doon ko naisip, marahil ako rin ay isang tulay. Hindi pa buo, hindi pa matibay, pero araw-araw binubuhat ang bigat na kaya ko, kahit walang pumupuri. Isang araw nakatanggap ako ng balita mula sa cafe manager. Jel, aalis na raw si Engineer Grace, tapos na ang assignment niya sa project. Babalik na siya sa firm nila abroad kasama ang fiancé niya. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, gumaan ang loob ko. Baka iyon na ang katapusan ng lahat ng iniisip ko. Sa kabilang banda, parang may bahagi sa akin na biglang nabakante. Parang tulay na biglang tinanggalan ng poste.
Kinagabihan, dumaan ako sa site para sa isa sa mga huling delivery. Doon ko siya muling nakita, abala sa pag-aayos ng gamit, nakangiti sa mga kasamahan. Nang makita niya ako, lumapit siya. Jel, wika niya mahina. Salamat ha! Sa lahat ng gabing dumaan ka rito, hindi mo alam kung paano mo ako natulungan. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin na siya rin, na sa lahat ng gabing dumaan ako sa tulay, siya ang dahilan kung bakit ako natutong huminto at makinig. Pero pinili kong ngumiti lang. Nag-abot siya ng isang maliit na papel. Huwag mong isipin na may ibig sabihin to. Gusto ko lang maalala mong hindi lahat ng laban ay tungkol sa pagtatapos. Minsan, sapat na ang naging bahagi. Kinuha ko iyon. Nang binasa ko, iisang linya lang. Ang tulay, buhat ang lahat kahit wala siyang sariling daan. Tumalikod siya, sumakay sa sasakyan ng fiancé niya at unti-unting nawala sa liwanag ng gabi. Pag-uwi ko, binasa ko muli ang papel. Tumitig ako sa kisame ng maliit kong kwarto. At sa loob ko, naramdaman kong baka iyon na ang hudyat ng bagong yugto. Hindi ko man siya hawak, hindi ko man siya kasama, may iniwan siyang aral na ang tapang ay hindi lamang nasusukat sa pagkakapit, kundi sa kakayahang bitawan ang hindi para sa'yo. At sa mga susunod na gabi, tuwing dumadaan ako sa tulay, hindi na ako naghahanap ng mukha. Pinapakinggan ko na lang ang ugong nito at tinuturing na iyon ay tibok ng puso kong natutong magpatuloy. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang umalis si Grace kasama ang kanyang fiancé, naging ibang-iba ang anyo ng gabi sa Maynila para sa akin. Ang tulay na dati ay parang sugat na bukas palagi, unti-unti nang naging bahagi ng tanawin. Parang peklat na hindi na dumudugo, ngunit palaging naroon para ipaalala ang pinagmulan. Nabalitaan ko mula sa mga trabahador na pinalitan na si Grace ng bagong engineer, isang lalaking halos kasing edad ko. Hindi ko na siya nakilala, hindi na rin ako nagtanong. Ang mga delivery ko sa site ay dumalang at kalaunan tuluyan na ring nawala. Para bang dahan-dahang isinara ng lungsod ang pintuan na dati kong pinupuntahan gabi-gabi. Ngunit hindi ibig sabihin ay nawala na ang bigat. Ang bigat ay hindi agad nawawala. Ito'y parang tubig sa ilalim ng tulay. Kahit anong linis mo sa ibabaw, dumadaloy panawmay pa rin ang agos sa ilalim. Sa klase, mas naging malinaw ang utak ko. Mas nakakapokus na ako sa mga formulas, sa mga problem sets, sa mga proyekto. Si Ramon, na matagal nang nag-aalala sa akin, napansin ang pagbabago. Pre, iba ka ngayon ah, sabi niya habang nagsusulat kami ng mga solusyon sa labas ng classroom. Dati parang laging malayo ang tingin mo. Ngayon parang nakabalik ka na. Ngumiti ako, simpleng ngiti lang. Siguro dahil natutunan ko na, hindi lahat ng laban kailangan kong pasukin hanggang dulo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. May mga tulay na tatawirin mo lang sandali, hindi mo sila gagawin tirahan. Tumango siya at sa mga mata niya, nakita ko ang pagkaintindi. Ngunit hindi rin palaging madali. May mga gabi pa rin na habang nagbiyahe ako, biglang babagsak ang ulan at babalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing sabay naming hinila ang tali sa ilalim ng tulay. Ang init ng kamay niyang dumampi sa akin. Ang tinig niyang nagsasabing may mga bagay na hindi dapat magsimula pero totoo pa rin. Minsan, natatanggap ko na parang bahagi na iyon ng buhay ko. Ang mga alaala ay parang ilaw sa poste. Minsan gumagana, minsan kumukurap, ngunit palaging bahagi ng lansangan. Isang gabi, habang nasa biyahe ako patungong Intramuros, may order mula sa isang maliit na grupo ng mga estudyanteng nag-aaral ng arkitektura. Nakaupo sila sa gilid ng plaza, nagdidibuho ng mga gusali. Inabot ko ang order nilang 3 kape at isang sandwich. Isa sa kanila ngumiti sa akin.
Kuya, salamat. Alam mo ba, gusto naming magdisenyo ng tulay balang araw. Natigilan ako. Tulay? Oo. Sagot ng isa, sabay turo sa sketchpad niya. Para sa mga tao. Para mas maging madali ang pagtawid nila. Ang tulay hindi lang istruktura, simbolo rin siya. Simbolo ng pag-asa. Napangiti ako, mapait ngunit totoo. Oo nga. Pero tandaan ninyo, kahit ang pinakamalakas na tulay, may hangganan din. Kaya dapat handa rin kayo kapag kailangan ninyong magpatayo ng bago. Tumango sila, parang may lalim ang sinabi ko. At sa pag-alis ko, naisip ko, marahil iyon ang bagong direksyon ng buhay ko. Hindi na ako dapat manatiling nakatingin sa isang tulay lamang. Kailangan kong matutong magpatayo ng bago para sa sarili ko. Sa bahay, sa maliit kong kwarto, inilabas ko ang mga lumang papel na pinag-aralan ko sa klase. Gumuhit ako ng sketch ng simpleng footbridge. Hindi perpekto, hindi detalyado, pero may hugis. Habang ginagawa ko iyon, naisip ko si Grace at ang fiancé niya, mga arkitekto ng kanilang sariling kinabukasan. Ako naman, kailangan kong maging arkitekto ng sarili kong buhay. At sa unang pagkakataon, hindi na masakit ang pag-alala. Sa halip, parang inspirasyon na siya. Isang hating gabi, nagpasya akong dumaan muli sa tulay. Hindi dahil may delivery cake, undi dahil gusto kong makita ito sa iba ng mata. Pagdating ko, tahimik ang paligid. Ang mga ilaw nakapila, kumikislap na parang mga tala na nahulog sa lupa. Huminto ako sa gitna, pinatay ang makina ng motor. Huminga ng malalim. Pinikit ko ang mga mata ko at hinayaan ang hangin na dumampi sa akin. Hindi ko na siya naiisip bilang sugat. Nakikita ko na siya bilang paalala na minsan may mga taong dumarating para ipakita sa atin ang bigat at pagkatapos umaalis sila para tayo mismo ang matutong buhatin iyon. Kinabukasan, habang nasa klase, nagbigay ng assignment ang profesor namin. Gumawa ng isang papel tungkol sa istrukturang nagbago sa pananaw namin. Habang nagsusulat ang lahat tungkol sa mga tulay sa ibang bansa, mga skyscraper, mga dam, nagdesisyon akong magsulat tungkol sa tulay ng Maynila. Isinulat ko hindi lang ang teknikal na aspeto, kundi ang personal, kung paano ito naging saksi sa mga gabing mahirap, sa mga gabing puno ng takot, at sa mga gabing natutunan kong kumapit at bumitaw. Isinulat ko kung paano ito naging paalala na ang lakas ay hindi lang nasa bakal at semento, kundi nasa mga taong bumubuhat ng bigat kahit hindi nakikita. Nang ibalik ng profesor ang mga papel, may nakasulat sa itaas ng akin. Maganda ang pananaw mo. Hindi lang utak ang gamit dito, pati puso. At doon ko naramdaman, baka tama nga ako sa landas na pinili ko. Sa mga biyahe ko, natutunan kong makita ang iba pang kwento. Isang beses, nakasalubong ko si June, isang batang nagtitinda ng candy sa kanto. Madalas ko siyang makita dati, ngunit ngayon siya na ang lumapit sa akin. Kuya Jel, balang araw, gusto ko ring mag-aral. Gusto kong maging engineer. Tulay ang gagawin ko. Natahimik ako. Inabot ko sa kanya ang maliit na barya mula sa bulsa ko. Kaya mo yan, June. Tandaan mo, kahit mabigat, basta buhatin mo araw-araw, makakarating ka rin. At nang umalis siya, ramdam ko ang init sa dibdib ko. Para bang unti-unti nagkakaroon ng saysay ang lahat ng sugat at pagod. Isang linggo ng umaga, pumunta ako sa simbahan. Hindi para humingi, kundi para magpasalamat. Sa harap ng altar, bumulong ako. Salamat, dahil kahit masakit, tinuruan mo akong maging matibay. Salamat sa mga taong dumaan kahit hindi sila para sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko matututunang tumingin sa sarili kong daan. Paglabas ko ng simbahan, maliwanag ang araw. Ang lungsod, kahit magulo, parang mas magaan. At ako, kahit pagod, parang mas buo.
Sa huling biyahe ko bago matapos ang linggo, dumaan ulit ako sa tulay. Sa ilalim ng helmet ko, nakataas ang visor, nakalapat ang dibdib sa manibela, at may nangiting hindi tagumpay, hindi rin talo, kundi payapang pag-unawa, na minsan ang tapang ay hindi ang pagkakapit. Ang tapang ay ang pagtanggap na ang ilan sa pinakamagagandang bagay ay dumarating lang para ituro sa atin kung paano tumawid. At pagkatapos, kailangan mong magpatuloy, dala ang aral, hindi ang tao. Dumadaloy ang mga gabi ko na parang iisang ilog. Tulog sa umaga, klase sa hapon, biyahe sa gabi. Ngunit, kahit pa naging paulit-ulit ang lahat, may kakaibang pagbabago sa loob ko. Ang dating alo ng alaala kay Grace na palaging sumasalpok sa dibdib ko, unti-unti nang humuhupa. Para na lang siyang mumunting kulog sa malayo. Naririnig pa rin, pero hindi na kayang guluhin ang buong langit. Mas nakakapag-focus na ako sa klase. Hindi na ako natutulala gaya ng dati. Si Ramon, laging masaya kapag nakikita niya akong seryosong nagsusulat ng notes. Pre, ayan yan. Ganyan dapat. Sa wakas, hindi ka namulto sa sarili mong katawan. Napangiti na lang ako. Totoo, multo nga ako noon, nakabitin sa tulay na hindi akin. Pero ngayon, natututo na akong tumayo sa sarili kong pampang. Isang gabi ng Biyernes, may malakas na ulan habang nagdi-deliver ako ng order sa Malati. Mabigat ang trapiko, masikip ang kalsada, at halos ayaw umusad ng motor ko sa tubig baha. Habang nagmamaneho, napansin ko ang isang taxi na huminto sa gilid. Bumaba ang driver, kumakaway. Lumapit ako. Pare, baka pwede mong ihatid tong pasahero ko, sabi niya. Babae, kailangan niyang makarating sa kabilang dulo ng tulay, pero ayaw nang umusad ng taxi ko. Nag-aatubili ako, pero nang sumilip ang babae sa loob, napansin ko ang mukha niya, hindi si Grace. Ngunit parang may alaala ng kanyang tapang. Naka-raincoat siya, may dalang backpack. Kuya, baka pwede. Wala akong ibang masasakyan. Pinapasok ko siya. Sumakay siya sa likod ng motor at sabay kaming dumaan sa gitna ng ulan. Habang bumabaybay kami sa tulay, kumakapit siya sa balikat ko. Mainit ang kanyang palad kahit basa ang hangin. At sa saglit na iyon, napagtanto ko. Ang tulay na ito, na dati ay sugat, ngayon ay daan na lang. Hindi na siya bitag, hindi na siya paalala ng hindi akin. Isa na lang siyang bahagi ng lungsod na tinatawid ko. Pagdating namin sa kabilang dulo, bumaba siya, nagpasalamat. Kuya, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako nakatawid. Ngumiti ako. Walang anuman. Lahat naman tayo, kailangan lang ng makakatulong para makatawid. Habang papalayo siya, naiwan akong nakatingin sa ulan na tila ba nagsisilbing basbas. Kinabukasan, habang nasa klase, ipinakilala ng professor namin ang isang bagong proyekto. Gumawa ng disenyo ng tulay para sa isang barangay na laging binabaha. Group work. Napunta ako sa grupo ni na Ramon. Pre, sabi niya, ikaw na ang bahala sa plano. Ikaw na may pinakamaraming karanasan sa tulay. Napatawa ako, mapait pero totoo. Oo, ako na nga. At nagsimula akong magdisenyo. Hindi ito grande, hindi kasing komplikado ng mga blueprint ni Grace, pero bawat linya ng lapis ko ay puno ng puso. Sa bawat detalye, iniisip ko ang mga taong tatawid, mga batang papasok sa eskwela, mga nanay na may dalang gulay, mga tatay na galing sa trabaho, at habang gumuguhit ako, naramdaman kong unti-unting lumalayo ang bigat ng nakaraan. Isang gabi, matapos ang delivery, nagpasya akong dumaan muli sa tulay. Hindi na ako takot, hindi na ako iwas. Gusto ko lang makita kung paano na siya. Tahimik ang paligid. May ilang trabahador, ngunit wala na ang dating kaguluhan. Sa dulo, nakita ko ang bagong engineer, lalaki, mga 32 siguro, nakatingin sa plano habang pinapaliwanag sa mga kasama.
Nakangiti siya, may kumpiyansa, at kitang-kita kong hindi na si Grace ang nagbabantay dito. At doon, bigla kong naramdaman ang bigat na bumitaw. Ang tulay na minsan ay naging sentro ng lahat ng sakit ko, ngayon ay isa na lang proyekto ng ibang tao. Wala nang aninong nakatali rito. Huminto ako sa railing, tumingin sa dagat. Ang tubig kumikislap sa ilalim ng buwan. At sa hating gabing iyon, hindi ko na naramdaman ang pangungulila. Naroon na ang kapayapaan. Sa bahay, habang nakahiga, tumunog ang telepono ko. Mensahe mula sa cafe manager. Jel, may balita. Magbubukas tayo ng bagong branch sa Makati. Gusto ka naming gawing lead rider doon. Mas mataas ang bayad, mas mahaba ang ruta. Napaisip ako, ito na ang pagkakataong lumayo sa lahat ng alaala ng tulay. Ang pagkakataong simulan ang bagong yugto. Sumagot ako. Sige po, tatanggapin ko. Snanem. Lumipas ang mga linggo at lumipat ako ng ruta. Mas abala, mas mabilis, mas malayo. Ngunit sa bawat biyahe, dala ko pa rin ang mga aral na iniwan ng tulay. Na hindi lahat ng kamay na dumampi ay para sa atin. Na hindi lahat ng sugat kailangang gamutin. May mga sugat na sapat ng alalahanin. Isang gabi, matapos ang huling delivery, dumaan ako muli sa tulay ng Maynila. Huling pagkakataon bago tuluyan kong iwan ang rutang iyon. Huminto ako sa gitna, inangat ang visor ng helmet at huminga ng malalim. Tumingin ako sa ilaw ng lungsod, sa mga alon sa ilalim at sa hangin na sumasalubong sa akin. At doon, napangiti ako. Hindi ngiting tagumpay, hindi ngiting talo. Ngiti ng taong natutong tanggapin. Sa umaga, pumasok ako sa klase. Nakapasa ako sa exam, hindi perpekto, pero sapat. Si Ramon, nakangiting nagbigay ng thumbs up. Pre, nakatawid ka na. At sa loob ko, alam kong tama siya. Nakatawid na ako, hindi dahil may naghintay sa kabilang pampang, kundi dahil natutunan kong maglakad mag-isa. Sa hating gabi ng linggo, habang nagmamaneho ako pauwi, muling bumalik sa isip ko ang mga salitang iniwan ni Grace sa maliit na papel. Ang tulay buhat ang lahat kahit wala siyang sariling daan. Ngayon, sa puso ko, nadagdagan ko iyon ng isa pang linya. At ang tao, natutong bumuhat ng sarili kahit walang kasama. At sa gabing iyon, tahimik kong tinanggap na minsan ang sikreto ng puso ay hindi paghawak, hindi pagangkin, kundi ang payapang paglalakad palayo, dala ang lahat ng alaala at aral. Ang huling mga buwan ng taon ay dumating na parang ulan na hindi inaasahan. Wala ng grace sa bawat kanto ng gabi, wala ng aninong nakatali sa bawat pagdaan ko sa tulay. Ngunit hindi rin ibig sabihin na nawala ang lahat ng alaala. Nandoon pa rin siya, hindi bilang sugat na dumudugo, kundi bilang marka sa balat ng aking paglalakbay. Parang peklat na hinahaplos mo tuwing madaling araw para maalala kung gaano kasakit ang dinaanan at kung paano mo nalampasan. Mas naging abala ang mga gabi ko dahil lumipat na ako sa bagong branch sa Makati. Mas mataas ang sweldo, mas mahaba ang ruta, mas mabilis ang takbo ng oras. Ang mga kalsada roon, mas maliwanag, mas malinis, ngunit pareho lang ang kwento. Mga taong pagod, nagmamadali, umaasang may darating na bukas na mas magaan. Tuwing bitbit ko ang mga tray ng kape, ramdam ko ang bigat ng mga pangarap na hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng umaasa sa gabi para kumita. Sa klase, naging mas maayos ang takbo ko. Hindi ako perpektong estudyante, madalas pa rin akong mapuyat. Madalas pa rin akong kumakapit sa huling sandali bago ang exam. Pero mas malinaw na ang direksyon. Nakikita ko na ang sarili kong tapusin ang kursong minsan ay parang panaginip lang. Sa bawat problemang nasusolusyunan ko, para akong nakakatawid sa sarili kong maliit na tulay, isa-isa, hanggang makarating sa kabilang pampang. Minsan, pagkatapos ng klase, nagyaya si Ramon ng inuman.
Sumama ako at doon ko lang napansin kung gaano ko na matagal iniwasan ang mga tao. Habang nakaupo kami sa lumang lamesa, pinagmamasdan ko ang tawa nila, ang kwento nila tungkol sa mga crush, sa mga pagkatalo, sa exam, sa mga plano sa hinaharap. Ako, tahimik lang, ngunit may ngiti. Sa loob ko, naisip ko, siguro hindi ako kailangang manatiling mag-isa palagi. Isang gabi, habang nagdi-deliver ako sa Ayala, huminto ako sa tapat ng isang gusali kung saan may nakalagay na malalaking larawan ng mga bagong proyekto. Mga mall, mga tulay, mga gusali. Doon, sa isang sulok, may makintab na tarpaulin. Isang tulay na nakadrawing, mas malapad, mas moderno. At sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, nabasa ko ang pangalan ng fiancé ni Grace. Nanlumo ako saglit, ngunit hindi tulad ng dati. Wala ng kirot na bumabaluktot sa dibdib. Sa halip may payapang pagtanggap. Nakangiti ako ng mahina at bumulong sa sarili. Maganda. Nahanap nila ang daan nila at ako, nahanap ko na rin ang sa akin. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang araw na kailangan kong bumalik sa Maynila proper para maghatid ng espesyal na order. Isang kumpanya ang nagpa-deliver ng dos-dosenang kape para sa event. At ang event ay gaganapin sa mismong tulay na dati kong iniiwasan. Sa una, ayokong tanggapin, ngunit trabaho iyon at marahil hudyat na rin ang pagtatapos. Kaya't pumayag ako. Pagdating ko sa tulay, ibang-iba na ang itsura. May mga banderitas, may ilaw, may musika. Ang dating madilim at nakakatakot na lugar, ngayon ay parang piyesta. Ang mga tao, masaya, nagsasayawan, nagkakainan. May mga estudyanteng nagpipicture, mga magulang na hawak ang kamay ng kanilang anak. Habang inihahatid ko ang mga tray ng kape, huminto ako saglit sa gilid. Tiningnan ko ang railing, ang ilaw, ang dagat sa ilalim. Para bang ibang tulay na ito, hindi na siya sugat, hindi na siya lihim. Isa na siyang daan para sa lahat at para na rin sa akin. Habang nakatayo ako roon, lumapit ang isang batang lalaki, mga 2 anyos siguro, may hawak na lumang cellphone. Kuya, pwede mo ba akong kuhanan ng litrato? Kinuha ko ang cellphone niya at pinapose siya sa harap ng ilaw ng tulay. Pinindot ko ang kamera. Isang simpleng click, isang simpleng larawan, ngunit sa mata ng bata, napakalaking bagay. Salamat, kuya! Sigaw niya at tumakbo pabalik sa kanyang pamilya. Nakangiti akong nakatingin sa kanya at doon ko naintindihan. Minsan, sapat na ang maging bahagi ng litrato ng iba kahit hindi ikaw ang bida. Pag-uwi ko kinagabihan, dumaan muli ako sa tulay, pero ngayon, mag-isa. Pinatay ko ang makina ng motor, inangat ang visor at huminga ng malalim. Ang hangin, malamig, ngunit hindi na mabigat. Sa isip ko, bumalik ang lahat. Ang unang gabi ng pagkikita namin ni Grace, ang mga gabing sabay naming pinanood ang ulan. Ang kamay na dumampi sa akin habang sabay naming hinila ang tali. Bumalik din ang sakit ng gabing tinanggap niya ang singsing mula sa fiancé niya. Ngunit sa dulo, nanatili ang alaala ng isang bagay na mas malalim, ang natutunan kong tapang. Tapang na hindi paghawak, tapang na hindi pagsigaw, tapang na tanggapin na may mga kwento kang hindi tatapusin, pero dadalhin mo pa rin ng may galang. Habang papalayo ako, pinindot ko ang throttle at ang motor ay humarurot sa kalsada. Sa ilalim ng helmet ko, may nangiting hindi tagumpay, hindi talo, ngiting payapa. At sa sarili kong puso sinabi ko, minsan, ang tapang ay hindi ang pananatili. Minsan, ang tapang ay ang paglalakad palayo, dala ang aral, hindi ang tao. Ang tulay ng Maynila ay nanatili, buhat ang bigat ng lungsod. Ako, natutong buhatin ang sarili kong bigat, hindi para sa iba, kundi para sa kinabukasan ko. At sa hating gabi ng aking huling biyahe ron,
Sa gitna ng mga ilaw at ihip ng hangin, natutunan kong ang sikreto ng puso ay hindi ang panalo o pagkatalo. Ang sikreto ng puso ay ang kapayapaang hatid ng pag-unawa.